Kailangan ng matitibay na mga haligi. If you want to flourish, kailangan na ito yung larawan ng buhay mo. Matibay, kapaki-pakinabang. Hindi ka natitinag sa lahat ng napapakinggan mong salita. Kahit anong sabihin niya, you know and you know that you are a child of God. Ngayon, itong cedar tree na sinasabi, ito ay durable wood, matibay na punong kahoy. Kumbaga ay panghaligi. Nasabi sa research ko ay umabot ito ng 3,000 years ang kanyang edad. Tumatagal. Lumipas ng maraming bagyo ay nandyan pa rin. Nakatindig pa rin. Na hubog ng panahon. Tumitibay habang lumilipas ang panahon. Na parang buhay ng isang matibay na Kristiyano. Lumipas ang maraming bagyo. Maraming taon. Aba, nandyan pa rin. Sabi nga dito, matanda na, sariwa pa rin. Oh, saan ka nakakita yun? Nasa harapan nyo ata yung Hallelujah. Amen? Sariwa pa rin. Matibay pa rin. Hindi tumitiklop. Hallelujah. At nagbubunga pa ng marami. Kagaya ng yung nagbubunga pa ng marami. Meron siyang sekreto sa buhay na kailangan malaman mo sa araw na ito. So that, in the years to come, you will never be the same. Makalimutan mo na yung kapalpakan ng nakaraan. At maganda na yung tanawin ng kinabukasan. Hindi lang para sa iyo. Para rin sa mga anak mo. Para rin sa mga apo mo. Para sa lahat ng koneksyon mo ng buhay. Kasi kung ikaw isang Kristiyano na matibay, hindi ka titiklop sa lahat ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Alam na alam mo na hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit na ano yung darating, matibay ka eh. Yung matibay na punong kahoy, yun yung ginagawang haligi. Hindi ka gagamit ng punong kahoy na hindi matibay. Sino sa inyo na gumawa ng bahay, ang haligi ninyo ay yung kahoy, ay yung papaya, gano'n. Di ba? Ganon din sa buhay Kristiyano. Sa ating pagsulong ng ating church, kailangan ng matitibay na mga haligi. If you want to flourish, kailangan na ito yung larawan ng buhay mo. Matibay, kapaki-pakinabang. Hindi ka natitinag sa lahat ng napapakinggan mong salita. Kahit anong sabihin niya, you know and you know that you are a child of God. Ganun po yung Kristiyano. Kung noon ay hindi nagbubunga yung kalamansi ko, nang mailagay sa tamang lupain, dito na siya tumubo. Ang sino man na may tanim sa tahanan ng Diyos, siya ay magbubunga ng marami sa bulwagan ng Diyos. Yun yung kailangan tuklasin mo. Ano ba yung bulwagan ng Diyos? Maraming naitanim sa pamilya ng Diyos. Lahat tayo naitanim. Kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, naging born again ka. Buhay na yung espiritu mo. Anak ka na ng Diyos. Kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Lagi mong sinasabi, we are not a community. We are a family. Pamilya tayo ng Diyos. May tatay tayo, tatay natin ang Diyos. Lahat tayo. Pero sa lahat ng mga anak ng Diyos, hindi lahat ay nagbubunga ng marami. Ang sekreto ay yung makapasok ka sa bulwagan ng ating Diyos. In the courts of the Lord. Bihira lang ang nakapasok sa bulwagan ng Panginoon. In the courts of the Lord. Bihira lang. Pero yun yung tuklasin mo kasi nandun po yung sekreto in the courts of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nakagaya ngayon. We are in the courts of the Lord. Nandito yung presensya ng Diyos. Kung saan na may pagtitipon na kung saan ay
Sinasamba nila ang buhay na Diyos. Yun po yung bulwagan ng Diyos. Because every time that we gather together to worship God, God will meet us. Ano mangyayari kapag tayo kinatagpo ng Panginoon? May mangyayaring dakilang pagbabago. Isang pagpapala na matanggap mo sa Panginoon ay masigit pa sa 1,000 na matanggap mo sa mundo. One day in the courts of the Lord is as 1,000 days in the world. Masigit pa sa 1,000 na ikaw ay nasa kamunduhan.